Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan mismo ito ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Hernando. Nangyari ang kababalaghang ito noong taong 2009 sa isang simbahan dito sa Novaliches. Dahil sa sakristan itong si Hernando ay lagi siyang laman ng simbahan, lalo na nung panahon ng simbang gabi. Tandang-tanda pa ni Hernando nung unang gabi ng pagsisimba. Habang nasa kalagitnaan sila ng misa, may isang bagay ang kapansin-pansin sa paningin niya. Kasi sa sobrang dami ng tao nun, dahil unang araw ng simbang gabi, merong isang purong itim na nakahalubilo sa mga ito. Hindi naman niya matukoy kung lalaki ba ito o babae. Basta ang alam niya sa sarili niya ay hindi ito normal na tao. Nung mga oras na yon ay puno ng pagtataka yung isipan niya, dahil nung gabing yun lang siya nakakita ng ganun, at sa simbahan pa. Nung mga bago-bago pa lang siya ay usap-usapan na ng mga kasamahan niyang sakristan yung patungkol sa mga nakakatakot na pangyayari sa simbahan. Pero hindi naman siya naniniwala dito. Kasi nga 'di ba, simbahan 'yon. Kaya naniniwala siyang walang kahit anong kababalaghan ang nagaganap doon. Pero nung nakita niya yung figurang itim na 'yon, napapaisip siya kung totoo nga ba yung mga usap-usapan ng mga kasamahan niya. Naputol na lang yung pag-iisip niya nang tapikin siya ng isa niyang kasama, kasi siya na lang yung bukod tanging nakatayo. Yung mga kasamahan niyang sakristan, lahat nakaluhod na. Kaya dali-dali siyang lumuhod. Halata sa mukha niya ang pagkaputla at pag-aalala, kaya nung natapos na ang misa ay kinausap siya ng mga kasamahan. Maging yung mismong pare, kinausap siya. Tinanong ng mga ito kung anong nangyayari sa kanya. Sumagot naman siya ng, "Kasi, Father, may nakita akong itim na figura sa gitna ng maraming tao." Sagot naman sa kanya ng pare, "Baka pagod ka lang. Sige na, at umuwi na kayo nang makapagpahinga na." Sabay-sabay silang naglakad palabas ng simbahan. Subalit, habang papalabas sila, nakita na naman ni Hernando yung itim na figura na nakaharang sa pintuan na dadaanan nila. Kaya napahinto siya at nauna ng bahagya yung mga kasamahan nito. Nang mapansin na nakahinto siya, ay naghintuan din ang mga kasama niya at nagsabi ng, "Hoy, Nando, anong nangyayari sa'yo?" Ang tanong sa kanya ng isa sa malapit niyang kaibigan sa simbahan. Sagot naman niya dito, "Yung itim na." Hindi niya na naituloy ang sasabihin kasi biglang nawala yung itim na figura doon sa kinakatayuan nito. Umiling-iling naman yung mga kasamahan niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Siya naman ay nagpatuloy na din sa paglalakad. Nang makauwi ay hindi niya maialis sa isipan niya yung figurang nakita niya.
Iniisip niya kung ano bang klaseng nilalang ito. Multo ba talaga o dala lang ng pagod? Nakatulugan na lang ni Hernando ang pag-iisip. Kinabukasan, paggising niya ay nawala na din sa isipan niya yung nakita niya sa simbahan. Kaya nung kinagabihan ay magsiserve na naman si Hernando sa simbahan bilang sakristan. Naging maayos naman ang naging misa at nairaos niya ito nang walang nakikitang kakaiba. Kaya ang nasa isip niya ay baka dala lang talaga ng pagod yung nakita niya. Nando, matagal ka pa ba? Una na kami. Ang tanong sa kanya ng isa niyang kasamahan. Dahil sa nag-aayos pa siya ng gamit, sinagot niya na lang yung kasamahan niya ng, "Sige, una na kayo. Sunod na din ako agad." Nag-aantay pa si Hernando kung sasagot pa ba ito. Pero wala na siyang narinig na nagsalita. Bagkus mga yabag na lang ng paa ang narinig niyang papalayo sa kanya. Kaya ang sabi niya sa sarili niya, hindi na nakapag-antay yung mga yun ah. Nang matapos niya ng maayos yung mga gamit niya, ay dali-dali na siyang lumabas ng kwarto. Kaso laking gulat niya kasi nakita niya yung mga kasamahan niya na nasa labas. Nahalata naman ng mga ito ang pagkagulat sa mukha niya. Kaya ang sabi ng mga ito sa kanya, "Hoy, Nando, ang tagal mo. Kanina ka pa namin inaantay." Nagulat siya sa sinabi ng isa niyang kasama. Kaya ang sagot niya dito, "Akala ko umuwi na kayo. Nagsabi pa nga kayo sa akin kanina eh." Nagtawanan naman yung mga kasamahan niya at sinabihan siya ng, "Yari ka, minumulto ka na." Ang sagot niya naman dito, "Hindi nakakatuwa yung biro nyo ah." Sagot naman uli sa kanya nito, "Wala namang kaming sinabi na uuwi na kami. Inaantay ka nga namin." Hindi na siya sumagot dito at sumabay na lang siya sa mga naglalakad niyang kasama. Sa totoo lang, binaliwala niya yung nangyari nung gabi na yon dahil ang iniisip niya ay pinagtitripan lang siya ng mga kasamahan niya. Pero yun pala yung pinakamalaking pagkakamali niya. Kasi nung pangatlong gabi ng simba, dito niya naranasan yung isa sa pinaka hindi niya makakalimutang pangyayari sa buong buhay niya. Dahil magsisimula pa lang yung misa, nakaranas na siya ng kakaiba. Dahil habang nagpapalit siya ng kasuotan noon sa isang maliit na kwarto sa loob ng simbahan, naramdaman niyang may naglakad sa gilid niya. Ang buong akala niya may kasama siya. Kaya nakisuyo siya dito na iabot yung relo niya na nakalagay sa lamisita. Hindi naman niya nilingon iyon kasi nagkataon na nakayuko siya at nagsisintas ng sapatos. Iniabot naman sa kanya yung relong sinabi niya. Pero laking pagtataka niya kasi nung lingunin niya kung sino yung nag-abot, wala siyang nakitang tao. Kahit pa inilibot niya na yung paningin niya. Dito ay nakaramdam na ng takot itong si Hernando. Pero mas nadagdagan pa ito nang may biglang
kumatok sa pintuan ng kwarto kung saan siya naroroon. Dahil dito niya na naalala na inilak niya pala yung pintuan nung pagkapasok niya. Dali-dali siyang pumunta sa pintuan para buksan ito. Subalit, pagkabukas niya, wala pa din siyang nakitang tao. Nung mga oras na yon, para nang mababaliw itong si Hernando. Kaya nagmamadali siyang tumakbo papunta doon sa altar kasi alam niyang nandoon na yung iba niyang kasamahan para mag-asikaso. Pero laking gulat, takot at pagtataka niya nang makitang walang kahit isang tao ang nandito. Maging yung pare, wala. At ang mas kinabahala niya, ni isang magsisimba nung gabi na yon ay wala siyang nakita. Napaupo na lang si Hernando sa ikatlong baitang ng hagdanan ng simbahan papunta sa altar at napahawak ito sa ulo habang nag-iisip kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa naramdaman niyang parang biglaan yung pagdami ng tao na nakapaligid sa kanya. Pero nung tignan niya yung mga ito, laking takot niya kasi lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya walang muka. As in, burado ang mga ito. Dito ay nagsisisigaw na itong si Hernando habang tumatakbo palabas ng simbahan. Nung makalabas siya, bigla na lang siyang nagising at pagdilat niya ng mga mata niya, nakita niyang nakapaligid sa kanya yung mga kasamahan niyang sakristan at yung pari naman mismo ang nasa harapan niya. Nung una ay nagulat pa itong si Hernando, pero nung matauhan ay mangiyak-ngiyak at nanginginig nitong ikwinento yung nangyari. Ang sagot naman ng mga kasamahan niya ay hindi daw siya nakasama sa misa kasi hindi na ito lumabas mula nung pagpasok nito sa kwarto. Nung puntahan naman siya ng mga kasamahan niya ay nakalak ang pinto at dahil sa nagsisimula na ang misa ay pinabayaan na siya ng mga ito sa pag-aakalang natutulog lamang siya. Kaya laking gulat daw ng mga kasamahan ni Hernando nung makita siyang nasa sahig at walang malay. Pagkatapos nun ay nagpahinga lang sila saglit at inalalayan na siya ng mga kasamahan niya para makauwi na. Pero nung naglalakad na sila palabas, napansin ni Hernando yung itim na figura sa di kalayuan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito nag-iisa, kundi mas marami na. Kaya ang tanong na pumasok sa isip niya, panaginip lang ba yun? O totoong nangyari talaga? Mula nang mangyari yon, ay nag-quit na si Hernando bilang sakristan sa simbahan nila. At yung paniniwala pa niya sa Diyos ay sinubok pa ng maraming ulit. Pero sa ibang kwento na natin itatapik yon. Bukod doon, sa mga ibang karanasan ni Hernando, itong karanasan niya ang isa sa hindi niya makakalimutan. Lalong-lalo na at naganap ito sa isang simbahan. So, ayun nga mga master, no? Ano kaya sa tingin nyo yung nangyari kay Hernando? Siguro, meron talagang nilalang na naninirahan sa simbahan na yon na kayang magbigay ng halusinasyon sa isang tao, no? Sa tingin nyo? Comment nyo naman sa baba, oh.
Pero bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa akin, pati na rin sa mga bagong subscriber at mga silent listener, tsaka sa mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!